Bago namin tunguhin ang Ilog Salinas, kami muna'y nagmasid sa Ilog Balimbing at Ilog Lambingan. Ito'y lugar na nasasakop ng tuklong at tahimik sa Imus. Ang dalawang ilog na ito ang nag-uugnay patungo sa mas malaking bahagi ng ilog, ang Salinas. Magkatabi lamang ang dalawang ilog na ito, at dito ko nasaksiyan noon ang walang pakundangan ng pagtatapon ng basura ng mga tao. Kahit sirang bahagi ng refrigerator ay itinatapon. Mga silang kasangkapan galing sa kanilang sambahayan ay itinatapon dito sa ilog na ito. Magandang hapon po at naririto po kami sa may lugar po ng Salinas First at gusto po namin pakita sa inyo ang klase po na mga nangyari po dito sa Salinas sa kanilang pong mga ilog. Makikita po natin kung malinis nga po ba ito o marumi. So halika na't atin pong tingnan ang lugar po sa ilog po dito sa may Salinas. Kasama ko po ang mga aking pong eskwela sa adult high school. Ito po, makikita po natin. Narating namin ang Salinas mag-aalas 4 na ng hapon, Lunes, Oktubre 12, taong kasalukuyan. Binabaybay namin ang kahabaan ng daan patungo sa ilog na aming hinahanap. Sa aming pong pagmamasid, kapansin-pansin na may bahagi ng ilog na walang gaanong basura. Malinis kung titingnan ang ilog, ngunit ang katotohanan ay madumi ang tubig. Nakita namin na ang mga basura ay nasa bandang gilid ng ilog. Yun pala, ito'y nililinis ng mga barangay sa tuwing sasapit ang tanghali. Nakuha ng mga taga rito ang konsepto ng paglilinis na ginagawa sa Ilog Pasig ilang taon ang nakararaan. Subalit, hindi naging gaanong kadali ang lahat. Makikita ang bunga ng kasalanan na ginawa ng tao dahil sa nilapastanganan nito ang ilog. Ang dating ilog ng Salinas na malinis, ngayon ay marumi na. Sa unang tingin nyo, para bang may pagbabago? Siguro, dahil ito'y nilinis na ngayon. Pero hindi pa rin. Napansin namin na ang tubig ay nangingitim. Kung tatandaan, ito'y dating naging marumi. Kaya nga naman, maraming mga basura ang naipon pa rin sa ilalim ng ilog na ito.
Naririto po kami sa isang bahagi po sa ilog pa rin ng Salinas. Lumipat lang po kami ng lugar. Nakikita ko po rito na parang mas lalong madumi kaysa po dun sa kanina po na nakita po natin. Ayun, makikita po natin yung basurang yon na palutang-lutang na nakakadiri pong tingnan. Meron pa pong pinapo na salamin. At animoy, titingnan nyo yung ilog sa lugar na to. Mula po doon, nakikita nyo. Para bang ang ilog ay patay. Saka makita po natin na mababa po yung tubig ngayon. Siguro po, yung tinatawag natin na low tide. Ayan, nakikita po natin na unti-unti po na nagsisikalatan po sa isang mga bahagi. Ito pong mga kalat na lugar po dito sa Salinas. Yung ginagawa rin po ng mga tao rito na nagtutulong-tulong po sila upang maging malinis uli yung kanila pong pamayanan, lalong-lalo na po sa kanila pong ilog. Ito po ay ilan sa mga proyekto ng kanila pong mga barangay at hindi pa rin po natatapos yung dumi na niniwan po ng mga nakaraang pamumuhay po ng mga tao dito. Pero makikita natin na sa pagtutulungan po ng mga kagawaran dito ay nasusolusyonan po yung problema sa basura. At atin naman pong tingnan yung isa pa pong bahagi po dito sa ilog sa May Salinas. Tayo po, lumipat po tayo sa May. Naririto po ang grupo namin, nila RG, nila Chester, nila Ryan, kasama po si Mike, mula pa yan sa Talaba, at ang magkapatid na Mendina. Makikita po natin sa lugar na to, sa Salinas first, ang tsura po ng ilog nila. Makikita po natin dito yung mga naglulutangang plastic. Limbawa na lang po yung plus na yon. At napakarami pa pong iba't ibang klaseng plastic, yung tinatawag nga po natin na biodegradable at non-biodegradable. Siguro po ang pinaka nakakasama dito yung non-biodegradable. At napakarami pa po niyan kung titingnan po natin sa bandang kanan. Ayun po, no? Kakaiba po yung mga naglulutangan na yan. Halos lahat po ay galing po sa mga dumi na itinapon dito lamang po sa mga bahay na nakikita po natin. Maaring ang iba po sa mga duming yan ay nanggaling pa sa ibang lugar, pero makikita po natin yung ebidensya na nangyari po sa lugar po dito sa Salinas na sabi po nating hindi po kaaya-aya sa ating paningin at sa ating pong kapaligiran. Sa banda po rito makikita po natin na medyo po malinis sapagkat dito po nagmumula ang mga basura na inaanod. Nagpatuloy kami sa pagsisiyasat at naghanap kami ng taong makakapanayam at natagpuan namin si Marlon upang kunan ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang ilog. Narito po kami ngayon sa Barangay Mabolo, Pinyahan, Salinas. Nais po naming kapanayamin si Kuya Marlon patungkol po sa pangyayari po dito sa polusyon sa tubig. May tatanong lang po, may ginagawa na po bang action yung barangay nyo para masolusyonan yung problema about sa pollution sa ilog? Oo. Normally, ang ginagawa nila dito, pag malapit ng umulan, nagpaano na sila na naglilinis na mga estero yung mga barangay tsaka yung ilang mga kabataan namin. Tanong ko lang ako kung kada linggo ba kinukuha nila yung mga basura nyo, kalat? Oo, weekly. Every Wednesday ang paghakot ng basura dito, so kailangan nakalabas na. Pero minsan kasi isang truck lang yon. So may araw-araw na pumupunta dito para maghakot ng basura din. Pero yon may bayad. Tanong ko lang Kuya Marlon, pag umuulan ba rito ng malakas nagbabaha? Oo, konting ulan lang kasi mababa dito sa amin. Lalo daw sa may bukana, doon lagi talaga bumabaha. Minsan. Kuya Marlon, kayo po bilang residente, ano po ba yung mga naitulong nyo dito sa inyong komunidad? Ano po yung mga ginagawa nyo? Sa amin, ang ginagawa namin dito sa bahay namin, sinesegregate na lang namin yung mga nabubulok tsaka na di nabubulok. Yung mga nabubulok, dyan, may lupa kami dyan na maliit, doon namin ilalagay lahat, tapos parang pataba na rin sa mga halaman namin. Sabihin po,
sa palagay niyo po, nakikita niyo po ba na balang araw po magiging masaayos din po ang inyo pong ilog po dito? At ano po masasabi niyo sa mga nabanggit nila patungkol po sa pollution sa tubig? So ngayon, ang madalas nakikita ko naman may mga nag-volunteer, naglilinis. Di ba karugtong to ng quartel? Doon sa may quartel, mayroong mga naglilinis doon. Pero siguro kung marami pang maaalis doon ng mga, kasi maraming squatter doon sa may paligid. Siguro mas mamiminimas. Pero ngayon makikita nyo, medyo malinis na yung ilog. Kaya Marlon, natatanong ko lang po. Kayo po ba yung nakaranas ito ng mating pagbabaha? Oo, maraming beses na yata kami binaha dito. Pero yung pinakamatindi yung sa Undoy, ayun, medyo pumasok sa loob ng bahay namin. Kahit ito pinakamataas na bahay, pumasok pa rin siya. So kawawa naman lalo yung nasa mababa. Ayon kay Marlon, hindi lamang ang malakas na ulan dala ni Undoy ang nagdulot ng malawakang pagbaha dito sa Salinas. Anya, ang mga basura na naipon sa ilog ng Salinas at Mabolo ang naging sanhi kung bakit ganito kagrabe ang nangyaring pagbaha na makikita natin sa kuhang ito. Salamat Kuya Marlon sa inyong pong oras at pinupunakan niyo po kami para po dun sa mga katanungan. At ito po, narito po yung aming pong mga grupo mula po sa IHI patungkol po sa aming pong dokumentaryo na pinamagatang Polusyon sa Tubig. Maraming pong salamat.